Tira, nandun tayo sa linya na yun eh. Pareho tayo ng Sabi mo, pag dinadagdagan na, mali na yon, kamo. Hindi Ako mali. sabi mo mali eh. Hindi ko sinabi mali. Ang sabi Ano ko, yan? pagka dinagdagan mo ng taon at pangyayari na hindi information. nakasulat sa Biblia, you Ayan, are making a information. prediction. You are making a prediction. So, Yun ang tama sabi ba ko. yung ganong proseso o mali? Pagka tayo ngayon, mali. Pero pagka sa Diyos, propeta ng Diyos, tama yun. Kasi galing salita ng Diyos yun eh. Yung, Babasahin ko sa dumating Biblia, kanya. hindi propeta ng Diyos, pero nagdagdag ng informasyon tungkol sa hula ng Panginoong Kristo sa hinaharap. bumibigat lalo. Nasa Biblia eh. Bakit mo Hindi babasahin propeta dyan? ng Diyos. Dinagdagan ng Oo, informasyon. Tapos bakit nasa sinabi Biblia ni kung Cristo. hindi yan propeta na? Ano ba Bakit nasa talaga? Biblia kung hindi galing sa Diyos yan? Hindi nga propeta ng Oo. Diyos. Bakit? Huwag kang Pedro agad. Huwag kang magtataka kung nasa Biblia na sa Diyos Oo. na yung aral. Mali. May aral na nakalagay Oo. sa Biblia. Hindi aral ng Diyos. Aral ng demonyo. Parang ikaw. Ano pala. Teka lang. Wait lang. Sorry. Nabigla ako. Nagugulo. Ayun na nga dyan. Sinusulsulan mo ko. Walang ka talaga sa ayos. Ikaw, Sak. Konting preno. Sarap Cut kasi tayo ng muna. usapan namin ni Paki- Brother JC. Pakikat yung pakikat yung recorder. Pinasok nyo eh. Hindi, ang argument Ayusin ko mo. lang dun, bro Rayan, ang argument ko lang dun, di ba Oo. si Kristo nagturo yan tungkol sa hinaharap doon sa second Yes. coming na magliligtas Yes. siya, di ba? Yung Tama. pagtuturo ni Kristo na yon, dinagdagan ng impormasyon ni Apostol Pablo, nasa Thessalonica 4:16-17 yan. Tapos Okay. nasa unang Korinto 15, 51 hanggang 53. Ang reason kung bakit dinadagdagan yan, sabi ni Apostol Parang- Pedro, gaya rin ng Panginoon itong si Pablo. May mga bagay na inihayag ang Diyos sa kanya. Yun. Tama yun. Tama. Sige. Balik mo na kay Zach. Nakikinig pala ako kanina. Nakalimutan ko na ito. Napasarap ako. Balik. Tayo Sige, ang nag-uusap ano na. muna ako? Maguna muna ako ng makikinig lang ako, may gagawin ako sasampay lang ako. Sinong available dyan na ano bang topic natin dyan na merong mga predictions ng mga JW na hindi nangyayari? Meron ba tayong pag-usapan? Sharing na lang siguro yan. Ano ba Hindi yung nga stand ng prediction mga ganun? yun. Na-explain na hindi Kaya nga, prediction yun. define predictions. Walang... Define prediction. Oo, yun. Ay, inuunawa yung prediction na nasa Bible. Tutol ako. Yung bang 1914 nasa Bible? And okay, 1914 nasa Biblia, hindi. Yung 19 Ha? nilang chronology. Babasahin ko yung quotations. Andito na ako. Babasahin ko yung quotation. In 1904, the Watchtower said, quote, "The stress of the great time of trouble will be on us soon. Somewhere between 1910 and 1912, culminating with the end of the times of the Gentiles, October 1914. The New Creation, page 579. Tanong, Iba yan prediction? Ay, Tanong. wait lang bro. Saan Wait galing lang ang bro. Zach. Yes, hindi Wait lang. Tower? Prediction yan, sir. Okay. Hindi, wait lang. Ito- Naguluhan lang Okay. ako Kasi, confirmation ko lang ito, hindi ako makikisali dyan. Naguluhan lang ako, confirm ko lang, di ba ang aral ng tawag nito, ang aral ng JW about 1914 doon sa pinasimulang itinuro ni Charles Taze taong 1870? Ay, 1874 ba yun? 1894. 1894 ba?
Ganun ba? Kasi ang alam ko, parang 40 years early, bago yung July 1914. July 15, 1894, sinabi nila, bear in mind, the end of 1914 is not the date for the beginning, but for the end of the time of trouble. Sige, tuloy-tuloy, review ko na lang ulit. Sige, tanong, Okay, Bro Sak, ano yung tanong mo sa... Sino ang nagsabi nung binasa mo? Watchtower o yung The critic? New Creation, page 578. Na book, na aklat. Watchtower. Yang bang binasa mo galing sa Watchtower? O Quotations nga galing eh. sa kritiko? Hindi, galing ito sa Watchtower, quotation. Pagka merong quote, sa word for word yan dapat. Nasa hindi yan Okay. pwedeng Ibig mag-misrepresent sabihin- ka pagka aklat. Yan nga. Ibig sabihin, Babasahin ang ko binasa lahat mo- muna kasi letter C yun. Yung letter A ito. Letter A, Ilabas in mo. 1889, the Watchtower said, quote, "We present proofs that the setting up of the kingdom of God has already begun." And Okay. that the battle of the great day of God Almighty, Revelation 16:14, which will end in AD 1914 with the complete overthrow of the earth's present rulership, is already commenced in 1915 edition of the same book. Yan ang same book na ginagamit, announcing Jehovah's yan Kingdom. Jehovah's Kingdom. Yan nga binasa mo. Kaninong book yan? Sa Watchtower? Watchtower. Doon. Aklat, Watchtower announcing Jehovah's Kingdom. They shall, the title is, they shall know that a prophet was among them. April 1, Ang tinutukoy ko 1972. hindi yung quote, hindi yung quotation. Hindi ko. Binasa ko yung page ng aklat announcing Jehovah's Kingdom. Watchtower. Pagaling Miss Yes, Watchtower. Pagaling yan. Yes, Binabasa Watchtower. ko na yan. Okay, Opo. paki-screenshot, pakilagay dito sa main. Paki-screenshot, pakilagay dito sa main. No, Kasi hindi. sabi, doon sa binasa mo, Sagutin sabi, mo muna. Bakit? Meron ka Watchtower dyan. Meron ka. Yeah, of course. The Watchtower said nga. Ito. Quote unquote. Bakit? Meron ka dyan. Anong year yan? Anong Okay. year? Na 1889. Ano yan? Watchtower or... 1915 edition. Okay. The Watchtower announcing Ganito Jehovah's kasi. Kingdom. Nagigets ko yung point ni Rayan eh. Siyempre, ano niya yun, isa yun sa alas niya sa argument na to. Sabihin mo muna siguro na hindi ka familiar, then it's time for him to show. Parang ganun ba? Kasi kung familiar ka na dyan, dapat sagutin mo nga muna talaga. Kasi Malian mo. una, Sabihin mo, mali sabi yung dyan, quotations. The Watchtower said. So, sino ang sabi kasi dyan, the Watchtower said. So, sino yung nagsasalita dyan na nag-quote? Ako nga ang nag-quote, the Watchtower o yung said. critics? Sabi ko, the Watchtower said in 1889. Ako yung nag-quote. Yung quotation, kaya akala sabi yun ko, yung the binabasa Watchtower mo. said, So, quote, we present paki-screenshot mo yung proofs. Bakit kaya i-screenshot ko? Sabihin mo muna, mali ito. Tapos meron kang tama dyan. Screenshot mo ko nga. ito. Wait lang yan. Screenshot mo para makita natin dito Sabihin mo dito muna. Sabihin mo, yung kung binasa ko ba mali yun binabasa o mo, tama? galing nga sa Watchtower. Yung binasa mo, tama o mali? Yung binasa ko, di ba nakapaloob yun sa Ilagay aklat? mo nga dito kasi para makita natin. Hindi Para naman na, makita hindi man natin na. dito sa main. Kung ayaw mo, okay lang yun. Galing ba sa Watchtower yung book mo na binasa? Of course, Galing sa hindi po pwedeng mag-ano-ano Simple ka. lang yan. Ano bang makukuha namin kung mag-ano kami? Brosak, ano bang makukuha namin kung mag-misrepresent kami? Wait lang, Rian. Anong year yun? Rian? So, ibig sabihin, wala 1889. kang 1889, the book, 1915 edition. Galing yan sa Watchtower. 1989 tapos Pakilagay dito yung 1915 edition. 19... Kasi syempre, Di, sabihin ang isang mo muna, kritiko, Brosak. Sabihin ang mo isang muna, kritiko, Brosak. Magko-quote lang yan kung ano yung sa tingin nila ay mali. Ganyan ang isang kritiko. So yun ang Nako, babasahin mo. hindi naman Kaya lahat nga yan, hindi ang naman lahat punto ganyan. dyan,
Anong libro yan? Ang punto kasi dyan, Libro. ilalagay mo dito, makikita kung saan ba galing yung libro na binabasa mo. So, ilagay mo Science, dito sa may screenshot libro mo, Science tapos ilagay mo Watchtower, dito. 15, January 1892, page 1353. Zion Watchtower. Zion's Watchtower, 15 Ako, of January. sa nakikita ko, mas mabigat yung argument na alam may ko yan kung kasi saan sinabi galing na niya yan. yung title, yung page. Di mo kailangan, Dapat it's up di mo to you kailangan. Kung, kung yung titignan mo site. na, yun ba talaga eh. Kaya nga, Brosak, Alam ko yung binabasa niya. ano Brosak, ganito Alam ko yung sa binabasa debate niya. Brosak. Galing sa No, critic bigyan kita yun ng idea. Bisak, bigyan kita ng idea ha. Kahit sharing lang ito pero sa debate, pagka masabi mo na yung page, title ng book, ha, at saka yung author, malakas na yun. Tatanggapin yun ng korte. Hindi kahit hindi mo isilipin yun, pagka sa debate, Mali. makot mo yun. Pero Mali meron bro, dapat. mali bro Rayan. Mali bro Rayan. Kailangan yung burden of truth, nasa iyo na nagpapatunay. Yeah. Oo, tama. Meron Dito ka. kasi Pero ganito. dito kasi sa pagkakataon na ito, alam ko na yan. lahat ng quoted kasi ng JW, ano yan nasa-search yan doon sa Google. Dapat sisap okay, na okay. naghahanap noon, hindi na ikaw. Tama. Pero sa ano bro, ang punto ko bro, GC, bro Makisig, ang punto ko, pagka sa debate, meron kang ebidensya na hawak Parang mo ganito na. yan. Pero ang masabi mo, kahit Sabi mo kanina, quotations, sa korte, author, kapag- page at aklat, okay na yun. Sa korte, Pero ano, sa korte ba, pag sinabi mo, pag sa korte ba, pag verbal lang, pinapaniwalaan ng korte? Di, Walang- ganito yan. Ngayon nga, May binigay. balik ko ha, uulitin ko yung punto. Ang punto sa debate, Brosak, ganito yan. Basa ka ng rules of argumentation and debate kung alam mo. Pagka nabasa mo yung title ng book, yung page, at saka yung author, tatanggapin na yan ng moderator. Pero handa kang ipakita yung tunay na dokumento. Ganyan yan. Kahit hindi mo makita. Handa kang ipakita. So, bakit ayaw? Meron na, meron na. Si Brusak, sa ano lang ito nagtatanong lang, gusto lang umiwas. Pero wala po kaming agenda. Bakit po kami sisiraan? Dapat, ang kukunin naming quotation, the same yung sinasabi sa inyo. Of course, ito nga, picture nga ito. Yang kasing binasa mong book, galing sa critics yan. Alam ko yan. Anong galing sa Galing critic? sa kritiko yan. Kinote lang yan ng isang kritiko. Dali lang. Ako. Magipakita ko sa iyo ito, baka masabi mo, hindi pala yung Sige. yung hinala mo lang kasi parang Ilagay mo dito. Pero Ilagay anong mo kondisyon? dito sa main. Anong kondisyon kung maipakita Ilagay ko mo yung dito page sa main. mismo? Anong kondisyon? Pag maipakita ko mismo ang page, Mo na tapos yung Watchtower nakasulat. yan. Of course. Sige. Okay. Kung mapakita, anong kondisyon? Bigyan mo ako ng kondisyon. Okay. Para Tatanggapin ko na prediction yan. aalis ka sa Jehovah's Witness. Aalis ako sa baptist kung hindi Tatanggapin ko ito na galing sa inyo. prediction yan. Ha? Nako na. Sige, bigyan mo ng- sige. Hindi, sharing lang kasi Ilagay ito. mo sa main. Ang issue dito, aminin mo ito muna. Sabihin mo, hindi. Ilagay mo Ito yan, yan. mali Sige. yun. Yun na yun. Mali. Ilagay mo sa main. Mali. Hindi. Mali ba? Ilagay mo sa main para mabasa natin yung Kinote ko na, ang sinasabi mo. Kung yan ba ay Sabi kompleto. dito, kinig kayo. We present proofs that Ayaw, the may setting lagay. up of the kingdom of God has already begun, and that the battle of the great day of God Almighty, which will end in AD 1914 with a complete overthrow of the earth's present rulership, is already commenced. Zion's Watchtower, 15th of January 1892, page 1353. 1982? Kanina, 1989. Tapos 1916. Hindi, yung 1889 sa letter A yun. Yung binasa ko, that's in 1889. Ang aklat po ang tinutukoy Ayaw ko. kasi ilagay eh. Wait lang. Please, 18, 1892. 1892.
Oh, Yung aklat ng Zion's Watchtower, January 15, 1892, 13, 1,353 yung page. 1,005. Ang sinasabi, yet so great is our confidence in the Word of God and in the light of the present truth shining upon it, that we could not have doubted its testimony, whatever has been the appearances. The date of the close of the battle is definitely marked in Scripture as October 1914. It is already in progress. Its beginning dating from October 1874. Yun na nakasulat. O, sige, tutulan mo kung mali yung quotations. Wait ha, tingnan ko sa... Paki-search, Sis Maria. O, sige, go ahead. Yan ang dapat, paki-search. Tingnan ko sa Watchtower online. Basta hindi ako gagamit ng ebidensya na adulterated. Patay ako dyan. So galing yun sa ano namin, Watchtower online. Quotations, yes. Actually, pa nga yung page eh. Okay. Hindi ko na Yung Sure po ito. first issue ng bantay. Watchtower Zions, kailan yan unang lumabas? First Hindi ko na yan issue. problema. Hindi naman yung ano eh. Anong taon yung naandyan sa'yo? 1892. 1892, January 15, 1892, Zion's Watchtower. Page 1353. Wait, Sige, wait lang. paki-search. 18. Yes. Apo. Tapos yung marami pa ito. Yung 1889 na nabanggit ko si Maria, yun ay yung Battle of the Great Day. Tapos, Wait lang, Rian. ano po? Watchtower online hanggang 19 at saka Wala nakuha. Siguro merong ibang ano dyan, yung mas 19. baka hindi na ito pinakita kasi ano eh. Baka magamit pa ng iba eh. Pero kasamaang palad, na-save ng aming researcher. Nasa Google yan. Wala na kasi yan doon sa Wala na yun. Watchtower Library. Nasa Google yan. Sila ang nakapag ano yan. Tapos yung letter B, yes. 1353. 1892. May hard copy sila, bro. Oh. Baka may hard copy sila, baka Ay, saan yung 1353? January 1. Okay. So ano yung paki-quote nga kung ano yung sinasabi diyan? Kung ano ba? Doon sa may from October 1894 yung date of the close of the battle. Paki ano diyan? Already in progress daw, October 1914 yung paragraph na yon. Check mo nga pong para ano din natin kung hindi ba ito totoo para maano na natin ito. Baka yung mga kapatid namin mayroong mga events na mga hard. Baka nga, IDS kasi. Yet so great is our confidence in the Word of God and in the light of the present truth shining upon it, that we could not have doubted its testimony. Whatever had been the appearances, the date of the close of that battle is definitely marked in Scripture as October 1914. It is already in progress. Its beginning dating from October 1874. Yun ang nakasulat. Wala nang na ano dyan. Wala na siguro dyan. Yes, pwedeng pwede niyang tanggalin yan para hindi yun makita sa mga tao eh. Kasi masi-search dyan eh.
Pero gusto nating Yun nga ang pinanggalingan ng quotation ni Sir Rayan ay yung aklat ni Donald Platt. Counterfeit. If I'm not mistaken. Hindi pagka ganon kasi ito malilinaw itong mga ano kasi at Hindi, tama kayo, sabi ko, Sir Ray. sa tingin ko pwede namang kunin yan eh. Pwedeng hindi isali. Kasi ito na yung issue ng mga ano eh noon pa ng mga mga anti-Jehovah's Witness. Tanong nga namin sa iyo. Mm. Tanong nga namin sa iyo, Sir Ray, ang gamit mo ba yung aklat ni Donald Platt na counterfeit? Hindi. Aklat ito ng Baptist sa Australia. Yung aklat ni Donald Platt. Hindi. Aklat ito ng Baptist from Australia. Baka Tapos yung quotations, alam nyo, yung quotations nito mismo sa page. Ibig Mismo sa page sabihin na pala, yung binabasa mo, aklat ng Baptist, hindi aklat ng Watchtower. Aklat ng Baptist ang aklat pero Yan yung yung sinasabi picture ko. at ng Yun yung sinasabi ko sa iyo eh. Baptist Watchtower yun yung Demanda ang nakalagay. JW. Kaya ayaw mo ipakita, yun pala aklat ng Baptist yan. Yun yung sinasabi ko sa iyo kanina. No. Gusto ko Pwede ko makita mapakita yung ito. Front ano mo. page po ito Gusto mong makita? Yung mga punto ko sinasabi kasi ninyo na kanina. online, yung mga sinasabi niyo na online, ibig sabihin yung online, pwede niyang tanggalin. Bakit? Doon pa itong Ngayon, issue ng mga Kristiyano na ayaw ng JW dahil meron sila mga false predictions. Pwede yung tanggalin ng website eh. Wala Pero itong mga na-print hindi na po pwede. Nakuha na. Galing ano pala yung sa Baptist. Kaya yun ang simpleng doon. Ano yung Tama. nakasulat diyan? Galing sa kritiko nga. Hindi galing mismo sa Watchtower. Ano yung nakasulat diyan? Sige nga, pakibasa nga yung October 1914. Wala ba ito? So Totoo. lumalabas pala Sir Rayan, self-serving yung evidence mo. Screenshot mo Baptist ang gumawa eh. Ayaw ilabas kasi nga yun pala, aklat pala ng Baptist. Kaya ayaw lang hindi mahilig i-screenshot. magdidemanda ang Watchtower eh. Maraming gumagawa ng ganyan. Hindi lang kami mahilig magdidemanda. Kung kami nagdidemanda, baka yung Baptist puro kulong na lahat. Nako. Kasi gumagamit at nangangaral ng material na palso. Sige nga, ipakita mo yung quotations mo. Napahiya ka ngayon, sir. Hindi ako mapahiya. Hindi ako mapahiya. Bakit? Ayaw Bakit? ipakita. Kasi yung ninyo, yung ginagamit ninyo, pwede yung tanggalin. On self-serving evidence. Pwede, hindi ito self-serving. Self-serving. Meron akong picture ng front page Self-serving ng... yan. Baptist gumawa niyan. Hindi. Sir, Baptist gumawa niyan. Anong Baptist ang gumawa? Hindi Baptist ang gumawa. Picture. Wala pa. Picture po ito. Wala pa. Interpreted, sir. Aklat pala. Anong wala? Sigurado kang wala o tinanggal? Sir, malaking panlilin lang yan. Bro, Ilang kami dito, Bro, panlilin lang. makinig ka bro. Rayan. Makinig muna kayo. Sigurado ba kayong wala o tinanggal lang? Bro, Rayan, simple lang kasi ang tanong ko sa'yo kanina eh. Bago kasi Kanino bang quote, kanino bang aklat yan? Sa Watchtower? O sa Ganito ang kritiko? sagot ko. Simple lang eh. Ang Kaya sagot ko. pala ayaw mo Ito ang sagot ko. Pala. Ito ang sagot ko. Sinagot ko kanina yan, Zach. Makinig ka. Aklat ng Baptist sa Australia ito, ang picture po mismo, Watchtower na lathalain. Hindi ito Yun nga. quotations na sinulat lang, picture. Gusto mo, aalis ka kung mapakita ko sa iyo picture ito ng lathain ninyo. Hindi gawa ng Baptist. Kasi ano na eh. Oh, Aklat ng ayan. Baptist nga eh. Nako. Wala na.
Hindi Mga na picture yung, po ito bro, ano, scan picture ng front page ng inyong latlahain, hindi to gawa ng baptist. Sisiguraduhin ko sa iyo dyan. Pagka merong tatanggap sa inyo, ipakita ko sa inyo, alis kayo sa Jehovah's Witness, ipakita ko. At ako ang alis kung hindi totoo. Ako hahamon. Alis ako. Yan, sige. Sagay mo. Oh, Alis ako. front page na may nakasulat. hindi nga makita yung ano eh, hindi makita yung Hindi, front page nga may nakasulat. Ah, nako. Papalusot pa kayo, magpapalusot pa kayo. Yan. Sagutin nyo na yung issue muna. Sagutin nyo ng issue. Wait lang. Wait lang. O, dito tayo. Wait lang. Kakasa ako Ano tayo? Magpa 1918 tayo. Huwag tayo sa 1889. O, ito naman. Ilapag mo. Kakasa ako. Aalis ako sa GW. Sige, ilapag mo. Palabas ka na eh. ila. Ito babasahin ko ulit. O, kung meron kayo dyan. Kung meron kayo dyan. Also, in the year of 1918, when God destroys the churches wholesale and the church members by millions, it shall be that any that escape shall come to the works of Pastor Russell to learn the meaning of the downfall of Christianity. Finnish Mystery, 1917 edition, page 485. Paki-check daw kung mali na naman. 1917 edition, page 485 sa Finnish Mystery. Palpak. 1916, namatay na si Brother Russell. Tinapos niya yung ano niya, yung ministry. Yung source mo, Paki-check. Paki-check, Maria. Oh. Yung source mo, corrupted. Wala. Alam niya kay Barbor yan. Yung nakuha mo na. Sa Watchtower namin, sa English, 1958, ang pataas. Hindi Watchtower, Finnish Mystery daw. Ay, yung Finnish Ministry. The Finnish Mystery. 1916, namatay na si Brother Russell. Finnish Mystery. 1916, yung source niya, 1917. Wait, 1917. yan, Finnish Ano? Mystery. Yung hawak mo yung libro, aklat ng Finnish Mystery, 1917 edition. Ang mga ano yan, kagaya ng mga ano ni... Alam mo? Hindi ito tanggap. Sulat ni Short ni Barbor. Sino sumulat yan? Si Russell o si Wala. Hindi si Russell. Ang sabi dito, ang ano dito, hindi si Russell sumulat. Ang sabi dito, Mystery 1917 edition, The Boiling Cauldron, sabi dito, 485 page, sabi dito, Pastor Russell dead but speaking again. Tinatawag ng Yan ang nakasulat. International Bible Student. Ang nakasulat dito, Si Brother Russell. yun ang quotations kanina, pinicture. May quotation, and meron picture sa lahain. Pastor Russell. Yung ano mo. Meron o wala doon? Finnish Mystery? Corrupted. Ako. Wait lang. Ano? Anong message sa Finnish Mystery? Aklat ng 485. 485. 485. Tapos parang page, parang paragraph 24, parang 24, 25, 26. 426. Volume yan. Volume. Malinaw ito na predictions in the year 1918. When God destroys the churches wholesale and the church members by millions, it shall be that any that escape shall come to the works of Pastor Russell to learn the meaning of the downfall of Christianity. Finnish Mystery? Finnish Mystery, 1917 at 1926. Ang The Finnish Mystery kasi ang The Finnish Mystery, ang first published niya 1917. So 1916, Patay na si Brother Russell. Brother Russell wala na. Wala na. So, Kaya sino nga, na ang nagsulat yan? sabi nga dito, Pastor Russell dead but speaking again. Yun ang title ng Okay. ano. Paano sasalita yung patay? Yan, sa tanungin mo yung watchtower mo. At saka, sir, Tanungin mo yung watchtower mo. Jehovah's Witnesses. 1921 kami nagsimula. Ngayon, yung pinagbabusihan mo, puro publications yan. IBS. Ng International Bible Student Saka yung mga Association. IBS hindi nila tinatawag. So, kailangan makita ang pagkakaiba ng time. That was the time
na wala pang Halata Jehovah's namumuntos Witnesses. lang. Wala naman hindi ginagawa. Hindi, Galing yan sa nagkukot lang po ako dito. Wala pa po akong sinasabi. Ang tinatry natin ngayon, kung ito ba, unang-una, ito bang quotations na ito totoo ba at hindi? Wag mo nang wag mo nang magpaunahan. Kaya on the spot, debate kami. Hindi na ako sa iyo, Prince Jomong. Alam ko na pala yung kalidad mo, so cancel ko na yung Mali na naman yan. Di na ako, sa'yo. 1917 yang Mismatch tayo. 1917 nga. yung mo. Pero 1916 Yes, wala tapos? na yung nagsasalita kasi patay na. So, Kaya nga, paano hindi siya ang magsasalita sumusulat, yung kundi yung Watchtower. Ang Watchtower yung sumusulat dito, nagpo-produce nito. Sabi niya, Pastor Russell dead but speaking again. Yun ang title. Sa subtitle noon sa book, sa page 485. Ganon din ang 1926 edition. Iniba. Yung primero, yung 1918 sabi niya, when God destroys the churches. Pero sa 1926 edition, sabi dito, when God begins to destroy. So, iniba. Kasi Doon kasi sa hindi na... IBSA na yon, kung maunawaan mo, doon sa IBSA na yon, karamihan kasi doon, hindi naman lahat yon noong 1931, lahat yon buo pa. Yung IBSA na yun, teka muna, i-check muna natin ito, Brosak. Kung meron kayo dyan, Brosak, ang issue po dito muna, i-check muna natin kung totoo po ba itong quotations. Tapos, i-explain natin mamaya ano yung kukunin namin yung side ninyo, ano yung masasabi. Ngayon na sabi ko kanina, ano ba yung masasabi ninyo doon. So ngayon, nagbabasa tayo na yun nga check lang, natin kung totoo ba. Simple nga lang yung dyan. Yan ay galing lamang sa para lang kritiko. akong tumatahol yan. Galing lang sa kritiko yung mga binabasa ko na yan. Galing sa mga... Yun yung simpleng doon. Puro putol yan eh. Pag tinignan mo, pakita mo yung kung talaga may hawak kasi ka na. doon, May lahat talaga ng may hawak na i-quote hard nila, copy ng Dennis Finish yan. Wala. Quoted lang niya. Galing sa lahat mga quoted pulot-pulot yan. kalakal. Hindi quoted ito, picture. Ay, hindi Picture ito, Sige, Brochak. pakita mo nga. Sinisigurado ko sa'yo, picture ito. Hindi ito quotations lang. Merong quotations sa itaas, pero merong pictures for the Pakita mo nga. magazine. Kung Bakit? hard copy yan, pakita mo. Pakisuyo. Sige na, yung issue na, balikan na natin. Ano ba, meron ba ito? O, i-deny. Ano ninyo dito? Ano yung sa ibang sasabihin mo dito? Ito, para masagot mo yung sinasabi mo, Sir Ray, ganito, Oo, sige, go ahead. Quote mo na ganito, yung mga kino-quote mo na libro, either of the parties, ikaw man o kami, we cannot confirm that because we do not have the original copies. Ngayon, but the point is, Sige. bakit mo gagamitin sa amin yung libro na yan na hindi pa naman kami mga nagpa-publish niyan? Where Jehovah's Witnesses, nagsimula po kami 1931. So, yung pong mga binabanggit nyo, kino-quote nyo, are published by those people in the Watchtower noon na yung iba sa kanila wala na ngayon. So, ibig Wala sabihin, na ngayon. ang So, we have gagamitin not- pala natin. Hindi namin tinatanggap lahat ng nakasulat dyan. Okay. So ang Ganun lang gagamitin na kasimple lang yan. natin. So, yan, salamat kung ganito at yan, least sir, na malinaw yan. Kung gagamitin mo sa amin yan, hindi tatama. Dapat ang gagamitin mong publication, 1931 pataas. Okay, salamat. Doon So, mo yun, patunayan. Ito, okay. Doon mo patunayan Okay. na meron kaming predictions na hindi natupad. Okay. Good. Salamat. Yun ang napakalinaw. Ganyan ka magsagot, Bro Jomong. So, 1930 pataas. Okay. Yan. So, hanap tayo naman. Naggumawa kami ng predictions na hindi natupad. Tataka lang eh. Itong 1975. Ito na. 1975. Sige yan. Sige, maganda yan, 1975. Sabi dito sa lathain, sa page, Watchtower, announcing Jehovah's Kingdom, why are you looking forward to 1975? So, tingnan natin yung prediction. 1975, no? Wait lang ha. Papa. 1975.
Ano daw yung prediction? Hindi. Yung prediction, hindi. Ang prediction 1975, pero yung latlahain, Watchtower, August 15, 1968 po, it's 499. Wait lang. Watchtower, 1968, August 15, Ano page daw sinasabi 499. Sa pecha 1975. August. Ang Watchtower 1968. August 15, 1968. August The position is Ang sabi, 1968, page 499. The quotation, are we to assume from this study that Battle of Armageddon will be all over by the autumn of 1975? Oh, di ba prediction yan? And the long looked for 1,000 year reign of Christ will begin by then, possibly. It may involve only a difference of weeks or months, not years. Rian, In quote. anong paragraph yan, Rian? Ano bang paragraph ito? Walang walang sinabing paragraph, pero page 499. Anong page? 499. 499? Tama ba yung nakasulat? O mali ito, misrepresentation ito? 499. Wait lang. Sir, Yung mga magazine yun nga. naabot, Yung nakasulat, nakasulat. 499 pages. Tama yan? Teka muna, so nakasulat. Ano Yung po? ito nga, tinatanong kita, tungkol doon sa nakasulat. Hindi. Teka, before the questions, I would like to Okay, sige. to confirm if this muna. is the true or Meron dyan. misrepresentation. Sige, Is it real? It is authentic? Ha? Yan. Yes. Ano po? Okay. Okay, sige. I-quote mo yung pool, sir. At Brad, pakibasa mo nga yung pool. Doon pa lang may diyan pa lang may panggugulang. Are we to assume? Are we to assume? Anong paragraph? Tama? Yan. One. Anong dulo? Anong dulo, sir? Nung Aiden? That's Question a mark, question ah. mark. It's not a Oo, pronouncement, sir. It is not a pronouncement. Huwag natin Opo. dadayain. Oh. Sige. Hmm. Yun ang hindi dinisclose ng Baptist. Yan. Yes! Kaya yung daya Alam na, sir, So, yan kung anong nandadaya yung kinakot mo. Ah, Anong doon? Di ba tama naman na sinasabi doon? Sir, tinatanong ko sa iyo. Ang dulo nung binasa mo na kinote mo ay question. Is that a Kasi- pronouncement or a question? It's a Sagot, sir, question. sagot. It is a question. If it is a Question mark. if it is a question, is it a pronouncement? Yes, sabi niya possibly. Tinanong Nako, yung sir, tanong bro, sir. makinig ka. Yung tanong, tinanong yung kanyang sarili, siya yung sumagot, sabi niya possibly. Yan, okay. Wag ka muna doon sa possibly, sir. Anong wag? Kasi, Bakit Oo. wag? kasi nandun tayo sa first clause. You just have to answer, you just have to understand the first clause. Kasi ganito yan, sir, eh. Nung minisquote yan sa inyo, nung minisquote yan, ang itinuturo is that we are making a definite pronouncement. Yan ang itinuturo sa inyo. That which is a misrepresentation of the quotation. It was not a pronouncement that it will be or it will happen. Kasi sir, kaya nga inuunawa eh. Parang sa Tagalog, ganito yan. Mangyayari ba ang katapusan ng daigdig sa 1975? Ang sagot niya, posible. Is there a basis for that answer? It could be or it is possible. Is there a basis? The basis is Matthew 24:36. No one knows. It can be or it cannot be. Oh, but the point is bakit sinabing possible? Because at the time, we are seeing all the evidences mentioned by Jesus Christ. But still, wala pong sinabi diyang mangyayari yan. Yan po yung pandaraya. Pero
tanggap Oh. mo na mayroong salitang possibly, tama? Yes, there is. Bakit namin itatanggihan? Pero yung okay. charge, yung allegation against us that we're making a pronouncement, a Nabuking prediction yung that mandaraya. something will, ito po sir ha, that something will happen. Yun ang mali. Yun ang mali. Na, ano yung mali? Misquotation na. Yung tinuturo- Ano yung mali? Yung quotation hindi po pwedeng magkamali, pero how you present the quotation, nandun ang pandaraya, sir. Para maniwala ang mga tao that there is something we are pronouncing that will happen, samantalang ang aming pronouncement, ang aming sinasabi, ang aming inuunawa is that it may happen. Because no one can say that it will not happen, because no one can say that. Matthew 24:36, sir, kahit ikaw, if you are at that time living, hindi mo pwede sabihin sa amin, hindi mangyayari yan. Oo, tama 'yon. Oo, Tama, that's the point. pero- ngayon, ang tanong, sir, pero papatuloy sa- mo na ba ang... Ibig sabihin gumawa ng date at mga pangyayari at hindi natupad. No, it's not Oo. a date, sir. Yung date, may basis yan. 1975 na yan. May basis yan. Anong Bible yan. basis? Gusto mo pag-usapan yan, sir, 1975. How did we arrive kahit, at the kahit 1975 date? kahit ano, pwede mo namang sabihin dyan eh. Pagka prophecy, pwede mong sabihin kahit No, anong there is a interpretation there is kasi a prophecy. basis for the 1975 date. There is a basis. hindi po magsasabi ang Jehovah's Witnesses ng isang date na walang basis sa Bible yan, sir. Merong Kaya diyan ka chronology. magkakamali pag tinutulan mo yan. Can you prove that yung 1975 significant? Tuloy tayo. At least merong possibly doon at merong date. Tuloy tayo. Watchtower, November 1974, page 11. A great crowd of people are confident that great destruction is imminent, which has been a major factor in their decision not to have children. Meron ba ito? Wala. Pacheck natin. Design ba yan? Design publication? Design publication? 1974. Sige sir, Page pagbigyan 11. kita. Ano, Sige, sir, ganito, Brad, pagbigyan kita. kasi maubos yung Pagbigyan ano ko kita dito. na it is written. Pakibasa mo uli para maintindihan natin. A great crowd of people, Okay. Ito muna. are Dahan confident. lang. Sir, may request na ako. Dahan-dahanin natin. A great crowd of people. Those people, who are we referring to? Ano daw? Who are we referring to? Kanino kami tumutukoy nung sabihin naming malaking bulutong ng mga tao? Di ko alam. Ang ibig sabihin yan siguro, as I understand, Okay na yun. sa sir. mga tao. Sagot mo, hindi mo alam. Okay na yun. Tuloy Hindi, na, sir. ganito yan. Tuloy mo na. Ganito Hindi, yan, tuloy kayo mo ang na. nag-predict eh. So, the great crowd of people, ibig sabihin, mga nabubuhay ito. Okay, sige. Tuloy, sir. A great crowd of people are confident that great destruction is imminent. Yan. Imminent, sir, Hindi sinabing will happen, Imminent. And we are referring to those great crowd of people. Hindi sinabing Sabi dito, ayusin natin yung buong konteksto. Sabi dito, which has been a major factor in their decision Yes. not to have children. Hindi ba yan, Yes. hindi ba yan malinaw? Ang tanong, sir. Hindi, sir. Ang tanong, sino yung tinutukoy na great crowd of people na nag-decide? Ayon sa intindi na nito, mga tao itong nabubuhay dito sa mundo. Okay? Bakit? So, Hindi ba? Eto, sir. Nasaan yan yung idea na ini-inject na we are predicting? We are just stating a fact. Sir. It is a fact. It is not a prediction. It is a fact. The fact, the subject of that. When did it happen? Ito, no, sir. The subject of that statement. Ito po, kaya nga pinaunawa ko sa inyo. The subject of that statement is not the event that will happen. Hindi yan. The subject of that statement is that there are people who decided not to have children because they are sensing that there will be a Great destruction. danger.
or distraction. O, Did it happen? point is, sir, point is, ewan ko lang kung baka na-cloud ka na kasi. Pero sa mga neutral people, alam na alam that is not a prediction, sir. It is a statement of fact. Statement of fact. So, ibig sabihin, it happened. When? When did it happen? No. Huh? Yes, it happens because there are many people na hindi na nga nag-anak, nag-decide na hindi na mag-anak kasi natatakot nga sila dahil baka merong dumating na pangyayari. Did it happen? Did it happen? Who are these people on the earth that it Ikaw nga happened? tinanong ko dyan, hindi mo nga alam, kaya nga pinaliliwanag ko sa iyo para magkaroon ka ng alam. People on the earth nga. Eto. ganito, Ngayon, sir. sino ito? Kaya nga ganito. Meron ba tayong history Sino ganito? nag-decide? Who decided that? Who decided that? The people nga, these people decided not to have children. Bakit? Because of the great destruction that is imminent to happen. Yan. Did it happen? Sabi dyan, they are, sinasabi siya, sir, nilalagay mo sa bibig ng mga taong yan, yung interpretasyon mo. Sila, nag-design sila, ganito, sir, simpleng paliwanag, sir. Ganito. Hihingi mo ang paliwanag namin dyan, ito ang paliwanag. Simpleng intindihin. May mga tao noon na nag-decide na wag nang mag-anak kasi naniniwala sila na baka may dumating na distraction bago or at the Ulitin mo, merong mali sa sinasabi mo, ulitin mo. Ako pa ngayon nang may mali, ikaw nga dyan ng ano. Sa sinasabi mo, maling-mali ka. Bakit? Sige, Ang talata is present tense, ang talata. Yung sinasabi mo, past tense. Sabi dito, a great crowd of people are confident that great destruction is imminent. Yan. When did it happen? Ganito kaya nga, tingnan mo sir, ang liwanag naman eh. At that time, because it was written before 1968. Sabihin mo na kung ano yung petsa niya. 74. 1974. At that time, 1974, presently. Presently yan, 1974, kaya ginamit present R. Confident. Ibig sabihin, naniniwala. Confident. Naniniwala sila na may mangyayari. Imminent nga eh. Pag sinabing imminent, sir, malapit na mangyari. Di alam. Something that may happen. Anytime may happen. Yes, anytime. Tapos, something that may happen. Kaya nga, ang issue dito, did it happen that a great crowd of people, a great crowd of people are confident of great destruction. Who are these people? Ikaw na sumagot yan, di ba? Sinagot. Bakit ako kayong gumagawa nito? Paliwanag mo. Napaliwanag mo yung mga bawat linya, tapos ngayon ako ang tatanungin mo, kayo yung nagpa-prophesy dito. Eto nga, kaya nga sir, ganito. Yung mga tao na nakakaalam niyan nung Bible chronology ang tinutukoy dyan, hindi idiniklara yan ng pamunuan. Yan ang maliwanag dyan. Hindi diniklara ng pamunuan. We are just stating a fact. Okay lang, fact? pwede lang. That there are, ito sir, teka muna. That there are people at that time who are confident that something may happen. Imminent nga eh. Something may happen on that year. So, ibig sabihin dito, alam ito ng latlahaan ninyo. O kayo ito. Baka kayo ito kasi alam nila eh. At sa mga tao, sir, alam ng Jehovah's Witness ang nangyayari sa buong daigdig. Alam niya. So kayo itong people, a great crowd of people. Kasama rin. Kasama rin kami dyan. Baka kayo ito kasi pagkasabihin mong hindi kayo ito, ibig sabihin bakit niya naalaman to? O sige. Next. Kaya nga ilang mga kapatid namin, ito sir, di ko naman tinatago eh. Next. This is the next quotation. Kami na nag-decide. So, we are just stating a fact. Hindi po yan prophecy. Ito. Yan po maling ini-inject nyo eh. So, hindi pa tayo. Marami pa ito. Pero ito pa muna. Inisa-isa lang natin. Sige, tanggalin na natin yon. Tanggalin na natin yun. Hindi. Sir, naman, it is not the prophecy. It is just a statement of the condition. Pwede natin tanggapin. Go ahead. Walang problema doon. Ito. Next. Para maka-move on na tayo. Sabi dito, papalapit na tayo doon. Reports are heard of brothers, sa inyo siguro to, selling their homes and property and planning to finish out the rest of their days in this old system in the pioneer service. Certainly,
this is a fine way to spend the short time remaining before the wicked world's end. Kingdom sir? Ministry, Is that- May is that- 1974, page 3. No, sir. Is that a prophecy or a statement of fact? This is I think this is a statement because it is, Thank you, sir. Thank you. pero ganito ang ibig sabihin nito, bro. Statement ito, ang pinapatungkol po ng author dito, lang gumamit ito ng quotations. Bakit? Kasi you are already, the brothers are selling their homes and property and planning to, yung mga ginagawa dahil nga malapit na raw yung end pero hindi pa nangyayari. Yun ang ibig sabihin niya dito. Yes. Short time remaining before the wicked world's end. Sir, hindi namin dinid na yon. Nakalagay naman dyan that we believe that the period is already short. And no one knows when Jehovah will start the Battle of Armageddon. Yan ang paniniwala nila noon. It may happen 1975, but it may not. Kaya nga yun ang ready tayo, sir. Ready tayo. kaya nga itong ang binabasa natin. Sinasabi din sir ito muna sir, pinapaliwanag. Yan yung sinasabi. It is a way of encouraging people to use their time wisely. Walang problema doon sa paliwanag. Kahit anong paliwanag mo ilalagay mo kasi hindi naman nangyayari. So kahit anong paliwanag, tanggap natin 'yon. Hindi sir, i-add ko lang. Content lang. I-add ko lang. Ganito lang yan eh. So, ni-encourage namin sila siyempre to use their time wisely. Okay, walang problema. May mga kapatid kami sir, may mga kapatid kami na sumobra ang kanilang paniniwala. Sumobra. Sumobra. So, ito na. interpret nila yan. Kaya ang ginawa nila, Papunta na tayo sa prophecy. Ito na mga prophecy na malinaw. Prophecy na naman. Ito prophecy na ito ha. Nakakailan na ako ha. Pang ilang prophecy na yan? The great, sabi dito, the Great Pyramid, quotation quote, the Great Pyramid seems in a remarkable way to teach in harmony with all the prophets an outline of the plan of God, past, present, and future. Let me see kung saan po sinabi dito kasi ang quotations po, ang conclusion sa buong quotations, the pyramid grow by 41 inches in 10 years. So, babasahin ko lang muna lahat. Yun ang unang quotation, Studies, Volume 3, 1903 edition, page 314. Pangalawa, then measuring, that ang ginamit, parang nawala yung Sabi dito, we find it to be 3416 inches, symbolizing 3416 years. Tapos, this calculation shows AD 1874 as marking the beginning of the period of trouble. Studies, Volume 3, 1903 edition, page 342. Then, measuring, we find it to be 3457 inches, symbolizing 3457 years. This calculation shows AD 1915 as marking the beginning of the period of the trouble. Iba na naman, sinabi. 1913 edition. Tapos, sa 1928 Watchtower, page 244, those who have devoted themselves to the pyramid, the mind of such was turned away from Jehovah and His Word. Okay. So, ayun. The question, did the Great Pyramid grow by 41 inches in 10 years? From 1903 to 1913. Is this fake or true yung latlain muna tapos paliwanag kung ano pang ibig sabihin? Liwanag na nga sa'yo kanina. Again, Bumalik ka na naman dun sa Bumalik ka na naman dun sa... kanina si Rayan. We do not have both parties, both of us, we cannot confirm or deny that quotation since we do not have the original copy of the okay. Okay lang. book, of the book Walang or problema. publication. Teka muna sir, ganito. Since we do not have the copy of that publication, uulitin ko lang yung sinabi namin kanina. Even if that is true na nakasulat sa scripture, we cannot accept all the things written in that studies in the scripture, considering that it is not
written or published after 1931 when Jehovah's Witnesses was established. Oo. Sige, okay na kahit yun. sabihin Kaya hindi natin na... totoo yan na nakasulat yan, hindi rin Hindi namin na muna tatanggapin natin, yung ano. tinuturo niyan, sir. We will not accept You don't have to repeat. You don't have to Yes. repeat. Okay na yun. So, kaya po, wag nyo na pong i-repeat yung yung susunod yung babasahin reference. Kung ang date niyan ay 1930 pababa, wag mo nang basahin, sir. Sige, sige. You don't 19 have to repeat Mukhang tagilid ang my RCC answer. ah. 1943. Ito, Oh, yan. 1943. Okay, sige. 1943. According to the Watchtower, quote-unquote prophet, Baptist. will man ever reach the moon by rocket? Okay, quotations. Man on earth can no more get rid of these demonic heavens than man can by airplane or rockets or other means get up above the air envelope which is about our earthly globe and its in which man breathes. Okay, this Watchtower Post Prophecy was printed. The truth shall make you free. Page 285, 1943. Yun. Pasok yun sa ano? 1931. Ayun. Ipa-confirm natin kung talagang nakasulat at kung ano ang nakasulat bago natin discuss. Tama. Para Mga kapatid, makita natin. Kung meron po kayong hawak dyan na pwede confirm. Kasi mahalaga po yan sa aklat na yan is the context. Page 285. The truth shall make you free. Because in 1943, it was proven false. It was proven false on October 4, 1957 when Russia's Sputnik 1 escaped Earth's air envelope. So, itry natin kung tama ba itong nakasulat, nandyan ba? Tapos, malinaw ito na prediction eh. Man on earth can no more get rid of these demonic heavens than man can by airplane or rockets or other means get up above the air envelope which is about our earthly globe in which man breathes. Tapos yung mga iba dito, mga 19 ano na to. Ano nga yung Man, I prediction that man can get up of the air envelope. Na by rockets, by airplanes. Mabasa natin ang context. The context. Tama. Why did the publisher make that statement? Mamaya quote yan. Kasi ganito yan, sir. Kasi si Jesus Christ, eto po paghalimbawa lang. Jesus Christ make a statement. A statement that is not true and will not happen. But he used that as an hyperbole to teach something to the people. Bigyan kita example. Nung sabi ni Jesus Christ na mas makakapasok tayong kamilyo sa butas ng karayom. Is that possible? No, it is not. No, hindi. Ang layo ng ano mo, bro. Ang ibig sabihin ng ganyan, hyperbole yan ng imposible. Yes, we can. Hindi naman sinasabing mangyayari yan. Eto nga, sir. Eto nga. The point is, we can make a statement. We can make a statement. We can make a statement na kapareho ng objective ni Jesus Christ. For purposes. Pareho. Pagka maintindihan naman natin, maintindihan natin yung ganyan. Maintindihan natin yung sinasabi mo kasi sa sentence pa lang maintindihan naman natin eh. It is more possible than for a camel to go through the eye, to go to the eye of the needle than for a rich man to enter to the kingdom of God. Ibig sabihin, that's saying, pagka pumuti na ang uwak, parang gano'n naman natin eh. Pero the point is, ito, di ko nakikita mayroong ano ito eh. Kasi napaka-target, airplane or rockets, sabi dito. But sir, siyempre yung buong article, meron niyang gustong i-point out. Kaya ginamit niya. Yun ang ibig mong sabihin. Baka nga. Meron kayo? Meron kayo? Pakukuhan natin, sir, kasi right now wala pa. No, baka meron siyang parang ginamit lang ito na pwede itong gamitin as illustration, ganon. Pwede rin. Kasi kunin natin yung konteksto. Open naman tayo, hindi naman tayo dito, kaya pinapacheck muna natin bago natin
Salamat po sir sa ganung sa paraan. Dati kasi may aklat ako niyan sir, yung yung aklat na yan, yung Itong, while naghahanap, number 10 tayo, 1874, The Day of Vengeance, page 621. Sabi dito, Sir, quotations talaga. sir 1874 yan eh. That is not at the time 1930. Ano to? Let me see. Akala ko 1974. 1874 pala yung nabasa ko. 1874 yan sir. Hindi yun. That is the time where International Bible Student Association is still very new in their Bible study. So, marami pa talaga silang nagkakamali ng pagkaunawa. It is given teaching sa amin. Pero, bagaman tanggap no ito 1975 na awake, 8 ng October 1968, stated that 6,000 years of human history would end. Sabi dito, stated that 6,000 years of human history would end in autumn 1975. Why human creation will be set free, page 29. Yes, sir. Tama ito? Is not yes, sir. But that is not a prediction. It is again a statement of fact or an interpretation based on the Bible chronology. So may Bible chronology, sir. Kaya hindi ka. Let me read the exact. Let me read the exact quotation. May prelude timetable. Sir, may prelude yan. Timetable resulting from this. From this independent study gives the date of man's creation as 4026 BCE. According to this trustworthy Bible chronology, 6,000 years from man's creation will end in 1975. The seventh period of the 1,000 years of human history will begin in the fall of 1975 CE. Malinaw, hindi? Is it a prediction or not? Is it a prediction or not? That is an interpretation based on Bible chronology. Because after the 6,000, sir, ganito yan, tanongin kita. Dumilang ka, 1, 2, 3, 4, 5, 6. What's next? What's next? Bilang ka, 1, 2, 3, 4, 5, 6. What next? 7. Oh, yes, sir. So it is not, Tapos? it is not a prediction. It is a statement of fact because presumably after the 6,000, the 7,000 will begin. Yun ang... Anong 7,000? 6,000 lang. Allegation. But it is a very wrong allegation to charge us that we are... Saan yung sinabi mong 7? Ano ba ang kasunod, sir? Sige, ano mo? Hindi, kaya nga sabi... 7 nga ang kasunod. 7 ang kasunod. Ano yung sinulat? Kasi may buong article yan. Ito. Merong ang buong article na dito. Why? Babasahin ko. Meron pang kadugtong eh. When do 6,000 years end? Question mark. How can it be determined when 6,000 years of human history will end? Question mark. According to reliable Bible chronology, Adam and Eve were created in 4026 BCE from the autumn of, merong calculation, 4026 BCE to 1 BCE, 4,025 years. 1 BCE to 1 CE, 1 year. 1 CE to 1968 CE, 1967 or 1967 years. Total to autumn 1968, 5,993 years. This would leave only 7 more years from the autumn of 1968 to complete 6,000 full years of human history. That 7-year period will evidently finish in the autumn of the year 1975. Malinaw. Thank you for reading, sir. The point is that an interpretation based on Bible chronology? It is a prediction based on the Bible interpretation, maling interpretation.
I don't think so, sir, ha? Diyan, hindi tayo magkakasundo dyan. Kung yan, Okay lang, walang problema. Pwede naman tayong hindi magkasundo. Ako na yung tinanong mo, so yun ang sagot ko. Siyempre. Oo, pero kung yung mga neutral people ang tatanungin natin, Sino ang mga neutral people? Kung mga neutral people, malinaw po na 1975 mag-EN, autumn of the year. Ang sabi, pag neutral po na tao. kaya nga po, sir, kasi bibilangin mo yung 6,000 eh. That's the basis of the 1975 eh. You have to count the 6,000 existence of man. 6,000 years. When will it end? According to the Bible chronology. Okay. Naka-state naman. So, since 1975. So, when we say the word 1970 or the number 1975, Ano yun? hindi po namin sinasabi na prediction yon. It is the end of counting. Yun ang sinasabi mo. Pero ang sabi dito that the 7-year period will evidently finish in the autumn of the year 1975. Oh, ayun nga, sir. Kasi nga, di ba, sir? So, na-end ba yung creation? Ang pinag-uusapan dyan, sir, is the existence of man. Yung 6,000. Tapos? Yes. Oh, diba? Hindi Tapos? having creation yan. Oh, so, Tapos? wala kaming pinipredict yan. We're just counting. So, parang ganito, sir. Halimbawa, ganito. Bro, makinig ka muna. Ito ipaliwanag mo. Sabi dito, according to this trustworthy Bible chronology, 6,000 years from man's creation will end in 1975. From Wala man's- nang pagkalalang sa tao. Will end in 1975. Anong ibig sabihin? Go ahead. 1,000 years. Paki-explain. Will end in 1975. Sige Kaya nga. nga. Oo. Ang pagbilang, sir, ganito ang pagbilang ng man's creation will be from the creation ng unang tao. Yan yung sinasabi. Kailan matatapos? Bro Godfather, bro Limar, makinig ka. Hindi po issue yung pagbilang ng kailan ginawa ang tao. Ang issue po dito, the prediction that it will end in 1975. What will end Tanong. in 1975? What will end? The human creation. Mali! Sabi dito. Mali, sir. Mali. Tapos, Mali unawa. kailan na end yung 1975? Na end ba? Mali unawa, sir. Mali. That's wrong. Kaya nga sinasabi ko na sa inyo, that's wrong. Naging kalakal Please po study it again. Pastor, Please pulot study ng it pulot. again. Kasi nakadesign na po yung mind nyo sa naituro sa inyo. na Di, ako ngayon, nagbabasa lang muna ako. Ipaliwanag ninyo na nasabi dito, and the 7th period of 1,000 years of human history will begin Yan. in the fall of 1975. Saan yung kinuha yun? Oh. Nangyayari ba yun? Kung mag-uumpisa yung ika-7,000, sabi doon, no? Tapos tinagalog mo. Ewan ko, sir, bakit? Tapos, Ang linaw na. totoo yun. Yun nga ang intindi. Tapos, nangyari ba? Yes or no? Nangyari? Yes, nangyari. Anong nangyari 1975? Sige nga. Gusto mo, schedule tayo, Bible study kita. Sige, pakisabi dito, anong nangyari 1975? Ang chronology. Chronology mo to, Kuya. Chronology. 1975. Kuwentahin natin. Sabi dito, Jess, yung chronology ng paggawa ng tao, tama yun. Wala tayong magkatulad tayo, yung earth creation din ako, 6,000 years. Yan. Ang issue dito, Bakit history would end in autumn 1975. Did it happen? Ayan, okay, sir, ganito, sir. Sige, papaliwanag ko na sa iyo. Total, di naman tayo nagdidebate, di ba? We're just sharing. Malaman mo kung ano yung namin. Paliwanag namin dyan. So, ganito yan. So, ang dinidiscuss dyan is kailan magsisimula ang 7,000, ika-7,000 taon that will mark the end of the 6,000 history of mankind. Kasi magsisimula na yung 1,000-year reign of Jesus Christ. Yan po ang dinidiscuss dyan. So, nagkaroon kami ng computation based on Abraham's creation.
tandaan po natin sir, based on Abraham's creation, because yan po ang mayroong detalye or record sa Biblia na pwedeng pagbasihan. But, ito po, kaya nga sinasabi namin ng mga Jehovah's Witness, di ba, we are not perfect na nag-Bible study noon ng mga panahon na yan. Hindi na perfect pa. So, realize namin that it is not Adam who is the last creation na magsisimula dapat ang pagbilang. It should have been from Eve. But the fact is, walang record sa Bible when did Eve was created. So talagang there is no way to find out kailan ang dulo ng 6,000 years. Pag kinuha mo yung kay Adan, 1975. But since we are expecting something in 1975 to happen, there is nothing happen. We review the study. Ni-review ng Jehovah's Witnesses uli yan. And we found out na, oo nga no, dapat i-base the computation from it. Eh, walang record sa Bible. So we cannot make a interpretation or a statement of fact. So tanggap mo ito. Ma-humble ang mga Jehovah's Witness to say na sometimes we make errors in some of our understandings. Okay, so sinabi mong hour, yung sinabi mong hour, is that talking about the Watchtower Society, yes or no? 1931, since 1931 ang pinag-usapan natin. Yes, yung ang sinabi mong hour, hindi ikaw, hindi mga miyembro kundi yung Watchtower Society, tama hindi? Yes, tama. Okay. Kasi yung sabi dito sa baba, ang sabi dito that's not about the computation or something, but yung sinabi mo, tanggap na ko na yun, pwede i-add ko lang ito kasi yung intindi dito, I am just reading and understanding what is written. So 6,000 years of months existed on the earth will soon be up. Yes, within this generation. Yes. So napaka period po ng ano niya. So ibig sabihin okay din naman na tinatanggap niyo, magkakamali din naman kayo, then walang problema doon. Pero tatanggapin niyo ba itong prediction o hindi pa rin? Hindi nga prediction yan because we are just making a statement of fact based on Bible chronology. We interpreted the Bible chronology from Adam to the last count of 6,000 years, which will fall on 1975. Wala tayong magawa dyan. Basta yun ang sagot mo. Nagtatanong lang kasi tayo dito. Yes, sir. Oh, meron pa po ba, sir? Okay, sige. Matulog na ako. Yun na. Thank you. Ang ganda ng natutunan ni Bro Lee. Hindi mo pang ituloy yan. So, nasagot lahat ng ano niya. Makipag-Bible study sa GAW. Ayun ang maganda doon. Pero nagpapasalamat ako kay Sir Rayan. Sir Rayan, I respect all your yung ginagawa mo ngayon, yung paraan mo ng pakikipag-usap. Ganyan po yung mga ako siguro kung magkakaroon tayo ng pagkakataon na magkaroon ng discussion kagaya nung sinasabi mo sa amin, I feel may malaki po ang chance na kasi po ngayon sa totoo very busy na po ako, nakabalik na kami sa mga trabaho. Sorry po. Kung magkakaroon ako ng free time pa, siguro I will accept the challenge of Sir Rayan dun sa binabanggit niya sa New World Translation, particularly John 1:1. Lahat na para pag John 1:1 lang yan. Hindi, mahirap kasi sir, kasi meron tayong meron sigurong mga 5 o 4. Hindi isa. Pwede yan sir, series. Item by item, John 1:1 muna. Prove na mali. Yung John 1:1, hindi yan naman mataas naman yung John 1:1. Hindi. Kung John 1:1, yung time lang 5 minutes. Patunayan ko na mali yung aming translation. Opo. Tapos napaka-iksi ng paksang yan. Kaya kung debate natin ng 15 minutes, dapat mga 3 o 4 na talata. I don't think so, sir. Sa John 1:1, malaking yan. Kasi we will prove that tama yung translation namin based on 3 grounds.
Sasabihin ko na lang sa iyo yung 3 grounds na yun. Doon sa 3 grounds na yun, magtatagalan tayo doon. Okay. Ganun Pero lang sa yan, sir. akin, Kasi, sir, ano, kasi kung literal lang, word for sa word. inyo, siguro, yun, di ganyan kataas. Pero sa akin, ano lang, sa grammar lang tayo grammar ko lang yan kukunin. Ano, Mali sir? na agad. Ako sir, naniniwala ako sa sinabi ni Kadyo, ventilasyon. We do not base our teaching solely on grammatical construction. Yan po. Yung sagot niya doon sa inyong pastor ng Baptist. Ibig sabihin, solely. Yun po ang we do not base our teaching. hindi naman sinabi niyang solely. Wala nang sinabing solely dyan siguro siya. Hindi, ako dadagdagan ko. Ibig sabihin, hindi naman doktrina ang kung ganyan ang ating hindi naman doktrina yung pag-uusap sa Gen 1.1 kung ano yung tamang salin. Oh yes, Hindi naman doktrina. Kasama doon sir yung context. The context of John 1.1 and the biblical context. Para maisalin mo ng tama yan. Brogan Kasi Father. kung pag-uusapan mo dyan, sir. Marami kang magkakamali dyan, sir. Kasi ayaw niya daw akong kausap Pwede mo yan si Yuichi o kaya si Maria. Yan. 2 and 2. Pwede. Yun mga Bro, Si Roma, mahusay yan. Hindi lang kumikibo yan. Bro, mayroon na kami ni Camacho bro sa Jan 11, May 28. Si Yuichi, pwede mo ka-partner, Godfather, kasi dalawahan ni Sir Noel. Andito si Sir Noel, Pwede, doon sa dalawahan. Okay. pwede sa ayos yan. Douglas Lincoln na. Lincoln Dogs tayo. Kung gusto nyo. Maganda yung para Lincoln Douglas. ibang format. May ibang format at masubukan natin dito. Gusto namin pag may nakikinig, talaga makita. Hindi sir, Maganda yung lalabas talaga yung Pero sir, reasoning. kung gusto mo yung Debaters Convention Rules sa Jan 1.1, pwede rin ako doon. Hindi ko naman nanin yun. Walang problema. Basta akong kausap mo sa debate, walang magulo. Basta ako ang kadebate. Prove na mali ang translation. Yes, it's very easy to prove na that's a wrong translation. Maganda ang suggestion ko lang pagka mag-private kayo. Kasi yung iba hindi nagpapatay ng hindi nagpapatay. Yung GC. Yung GC ay hindi sa maraming Hindi, ganito sir, kasi kami doon sa aming GC sa Lamp of Truth. Ang gagawin namin doon na gagawa ako ng conference. Yung messenger conference. So nandun lang yung mga mag-uusap, para wala masyado. Pero paglilinaw lang paglilinaw nung sinabi mong ang sangayon ka kay Kadyo, paglilinaw lang. Ibig mo bang sabihin hindi kayo tumatanggap ng Granville Sharp rule din? hindi po yon ang sinasabi po. Kaya nga nilinaw ko, di ba? Kung wala yung salitang solely doon kay Kadyo, sa akin meron. That we do not just base our teachings or our translation solely based on grammatical construction. Siyempre, may iba pang may iba pang kaya pagka translator ka, napakabigat na responsibility yan. Kaya para sabihin mo sir na yung New World Translation Committee ng Jehovah's Witnesses ay heretical na parang hindi pinag-aralan yung kanilang translation. Ako I directly oppose that kasi you cannot be a translator at hindi ka makapagta-translate ng Bible sa ngayon kung wala kang sufficient knowledge diyan. Ngayon, kaya hindi po napakilala yung committee na yan. Hindi naman pa pwede yun. Hindi naman pa pwede talaga. Nang iidolo. Pero ang masaklap doon, sinabi ni Oo, naiidolo. Okay lang yung tanggap natin yung reason talaga. Pero pagka na-booking na, totoo ngayon, namang hindi naman nag-aaral. Alam mo ba sir na hindi sir, alam mo ba ang history ng New World Translation bago yan pinablish? Bago yan pinablish sa Amerika, in-invite ang lahat ng churches dyan, mga scholars. Para Hindi ko alam yan. before we publish.
Di ko alam yan, pero bakit yung mga... So hindi ka napaabutan ng invitation? Hindi, ang kinukot ko, yung mga Bible... yung mga Bible scholars... Bible scholar, sir. Kaya nga, yung mga Bible scholar mismo yung nagsasabi. Yung mismo mga Bible scholars yung nagsasabi na hindi. Tingnan mo yung kwento. Nag-invite si Watchtower, sana umattend sila. Ang mahirap kasi ganito, after the invitation, sa kanila i-criticize. Tapos gusto nila pasagutin yung Watchtower. Nag-i-invite, do you have a copy of the invitation? Ganito yan, sir. Siyempre, yung invitation na yan, ang gumawa niyan yung aming pamunuan sa Watchtower. So you can write the Watchtower and ask for the invitation na ibinigay doon. Bakit ganyan ang the publication na pwede ko ipapasa sa iyo na in-state yung if you really believe on that, bakit ginawa yon? Na sila yung magta-translate, sila yung magpa-publish, sila yung magiging publisher at copyright, tapos mag-i-invite sila ng mga ibang scholar. Kung totoo yung mga sinasabi ninyo ngayon. Ano ang punto? Na alin, sir? Ano yung tanong mo doon? Ano ang punto nyo na kayo ang gumagawa, number one, hindi nagpakilala yung mga translator? Nawala na po. Hello? Nawawala. Hello. Hindi marinig? Hello, sir, ayan. Hello, hindi marinig? Hindi po namin marinig. Ayan na, narinig na po. Wala? Marinig na? Hello? Dinig na? Ayan, dinig na. Yung punto po nga tanong, bakit ano po yung yes, sir. Ano po yung purpose, bakit nag-invite ng mga scholar? Number one, hindi nagpakilala yung mga translators. Number two, kayo yung makaka-copyright, kayo yung gumagawa, kayo yung magpa-publish, bakit pag-i-invite kayo ng mga scholar? Ano bang purpose doon? Ito po, sir, nakalagay doon sa nabasa ko na ang purpose nga noon, nagbigay ng nag-appoint ng representative ang Watchtower Bible Translation Committee nang sasagot sa mga tanong ng mga inimbitahan. So, may mga umaten actually na mga scholars din. So, may pinangalanan? Hello. Merong pinangalanan? Na umaten? Ay, hindi na pinangalanan, sir. Siyempre, just to respect na lang kay ikaw naman, no. Kahit naman tayo rito, di ba? Hindi nagtatanong lang ako kung meron. Yes, sir. Pero hindi pinangalanan. Sinabi lang pwede pong that there is an event, there is an event happen na nagkaroon ng invitation at pumunta ang mga scholar doon. So nagkaroon ng invitation, and after that, pinablish na yung New World Translation. The point, sir, is hindi namin yan tinatago. Hindi namin yan parang inilalabas sa lihim. Kundi, pinakritiko nga eh. Kaya lang, syempre, ganito. Maraming mga hindi umattend doon na after ng event, syempre, nagko-comment sa New World Translation. So, siguro, meron namang mga kapatid kami sa Amerika na sumasagot ng kanilang mga queries about the New World Translation. But still, the point is ganito. Kami, malakas ang loob namin na i-promote ang Bible na yan because we know that is na yan ay pinag-aralan at talagang nagbuhusan ng panahon at pag-aaral bago yan pinablish. Kami hindi namin dinidiscredit ang ibang Biblia. Minsan sa totoo, may mga kapatid kami na halimbawa ako personal nung nakadebate ko si Sonico, yung isang pastor na kasama nyo, napilitan ako sabihin na ang King James Version ng Biblia ang sabihin nyo. Kasi syempre, nahatak lang ako. Pero, kami, yung Watchtower mismo, wala kami... Pero sa akin, as a neutral kasi, as neutral... Kaming sinasabi ka nun. As neutral kasi, pagka ganyan ay iba kasi pagka sinabi mo yung mga ibang mga word na mga translation. Pagka sinabi mong pagkatapos mong for example yung sabihin mo yung King James, merong mga hindi tumatanggap. Pero ang tanong kung sinadya ba talaga nila yon? Iba talaga yung resulta ng New World Translation sa ibang mga salin na talagang really
distortion. Yun ang mga konklusyon ng scholar. So yun ang iba doon parang sinadya kasi kaysa yung iba pag for example merong mga variants ng mga reading o ganito. So sa footnote ganon nilagyan nila ng ganito ganyan. Pero yung New World Translation walang ganon eh. Walang ganon yung mga paliwanag sa mga ibang talata na malinaw na walang Greek manuscripts. Kaya ang sabi outright heretical at talagang biased na translation. Yun ang mga conclusion nila ng mga scholar, hindi ako. Yun ang conclusion at allegations nila. Kasi iba yung ginawa talaga ng mga translator. Iba yung mga ginawa ng translator na talagang ginawa nila yung lahat nila at ano yung nakita nila, yun ang isinalin nila. So ang work po, they are sincere, they are honest sa work nila. Pero ang problema, saan po kinuha yung work? Yun ang mga discrepancies sa readings. Pero pagka sinabi mong New World Translation kasi malinaw na yun talagang mga patungkol sa mga bias na mga doktrina ng JW, yun talaga ang dinidistort. Yung ibang mga reading, tanggap yun sa ibang Biblia, pero yung mga malilinaw, yun ang mga issue. Yun nga sir katulad yan, tina-charge kami sa pangalan ng Diyos, tinadtad daw namin ang pangalan ng Diyos yung na Jehovah yung New World Translation. Sinasabi nila yan, di ba? Inaano nila kami, hinahatulan nila yung Biblia ng New World Translation sa paglalagay daw ng napakadaming Jehovah, pati sa New Testament. Tama. Sa New Testament, sa New Testament lang ang issue. Ang issue dyan, ang New Testament. Yes, pero tanong, may basis ba? May basis ba ang New World Translation para i-reflect yung Tetragrammaton sa mga ano na yan, sa mga verses translation? So, from this basis and insert mo, yan ang malaking mali. Kung wala kami, for example, bigyan kita halimbawa. Tama yun. 1 John 5:7. 1 John 5:7 of King James Version. Yes. Walang Father doon, walang Son, walang Holy Spirit. That is Meron. totally an insertion. Meron. It's accepted by the King James Version. It is an insertion. I can prove that. Meron. Yes, meron. Sa Greek, wag sa Latin Vulgate ang Latin is sa Greek at sa mga meron tayong diyan. Walang problema. Magbigay ka ng Greek manuscript. I think yung BCC na sinasabi nila about sa Lord. Johanin Kama? Sanggunin na lang. Marami tayo dyan, marami. Meron tayong mga... Marami tayong mga dyan. Anyway, sige. Marami tayong defense sa 1 John 5:7. Okay, so anyway, basta maraming salamat sa pagpapalitan ng magandang discussion si Rayan doon sa ating unang pinag-usapan. Walang ano man yun. Medyo may gagawin pa nga ako, hindi ko na ginawa. Walang ano man. Salamat Sir Rayan sa magandang pag-uusap. Baka yung iba rito, baka merong gustong sila naman mag-brought up ng any si Ali na. Any topic. Baka si Bro Ali na yan. Muna ako, nakikinig lang muna. Pastor Ray, andito si Pastor, Idol Pastor.